Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ayon sa balita ng mga reliable sources ay may niluluto ang New York Knicks sa trade offer para kay Giannis Antetokounmpo, isang quote tsunami type of offer para sa two-time MVP. Well, kung gusto nga talaga na makuha ng Knicks si Giannis ay talagang madaming players ang kailangan nilang pakawalan. Hindi sapat na si Karl Anthony Towns lamang o kaya naman si Mikal Bridges at OG Anunoby. Bagus posibleng ang tatlong ito ay kailangan nilang bitawan. At ito ay sa dahilan na walang young tradable assets at wala din silang mga first round pick na mapapakinabangan ng Milwaukee Bucks. Kaya naman kailangan nilang bumawi sa mga players na pwede nilang i-trade na magagamit na ng Milwaukee Bucks ngayon mismo at hindi sa susunod na 3 o 5 taon pa. Kung trade assets ang pag-uusapan ay dehado nga ang New York Knicks kumpara sa mga teams sa tulad ng San Antonio Spurs, OKC Thunder at Houston Rockets. Ang posibleng makatulong sa kanila ay kung si Giannis mismo ang magsabi na gusto niya maglaro para sa New York Knicks. Sinabi na nga ni Giannis noon na paborito ng syudad ang New York. Subalit magkaiba nga ito sa gusto niyang maglaro sa Knicks, lalo na't wala pa din nga itong head coach siya ngayon. Kung hindi nga kilala ni Giannis o wala siyang magandang relasyon sa coach ay malabong gusto niyang maglaro para sa team na ito. Dahil hindi pa nga maliwanag sa ngayon kung ano bang system ang lalaruin ng New York Knicks na wala pang head coach. Gusto nyo bang mapunta si Giannis Antetokounmpo sa New York Knicks next season? Ngayon ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder. Sa Game 1 ng second round ng West Playoffs ay tinalo sila ng Denver Nuggets sa isang game winner ni Aaron Gordon matapos na mag-choke ang OKC after leading for most of the game. Halos tulad nga na nangyari sa Game 1 ng NBA Finals mga kaibigan nang tapusin ito ni Tyrese Haliburton. Subalit paano nga ba sumagot ang OKC sa Game 2 nila kontra sa Denver Nuggets? Gumawa sila ng 45 points sa unang quarter pa lamang at 24 points na kagad ang tambak nila sa Denver Nuggets at pinaabot nga nila ang kanilang biggest lead sa mahigit 45 points. Si SGA ay nagtala din ng 35 points on a very efficient 11 of 13 shooting sa field. Si Nikola Jokic ay na-foul out din sa third quarter at meron din itong 8 turnover sa buong game. So ito nga ang bawi na kung ikaw ang Indiana Pacers ay dapat mong abangan dahil ang young OKC team na ito ay may next game mentality. Ganun pa man ang Pacers nga ay undefeated pa sa mga game 2 ngayong playoffs. Sa mga adjustments naman ay very curious nga ako kung paano ba magiging epektibo si Chet Holmgren sa series na ito. Nagtala lamang siya ng 6 points last game sa 23 minutes of playing time. Tila ba hindi siya komportable sa pace ng game na nilalaro ng Pacers. Napapabilis nga siya nito at nawawala ang kanyang mga galaw. Habang nagkaroon naman ng positive impact si Isaiah Hartenstein at Alex Caruso mula sa kanilang bench. Makikita nga natin kung mananatili pa ba si Cason Wallace sa starting lineup o ibabalik na nila si Isaiah Hartenstein. Ano ba sa palagay nyo ang main adjustment na dapat gawin ng OKC Thunder patungo sa Game 2?